ng Amerika. Ang posibleng maging resulta nito, pagbagal ng takbo ng ekonomiya, hindi lang ng Amerika, kundi maging ng buong mundo. Yan, para po malinawan tayo, narito po si Professor Winnie Bonsod. Maring Winnie, good morning. Good morning. Good morning, Igan. Good morning, mga kapuso. Yung iba para bang, laman ng dyaryo, hindi ko papansinin yan. Eh, ano ngayon, hindi naman Pilipinas yan. Pero di ba ang Amerika, pag bumahing, mababasa tayo eh. Noon yan. Noon Ngayon, yan sinasabi, yan. kung nagbumahin ng Amerika, lahat tayo nagpneumonia na. Eh hindi na because globalized na eh. May sarili-sarili na. There's more interdependence na. Before talagang dependent tayo sa Amerika. Ngayon, ASEAN, Asia, etc. Pero may tanong ako, bakit hindi sila na-downgrade nung nagkaroon ng financial crisis? Bakit ngayon lang? In the first place, mga kapuso at Igan, isa lang ang nag-downgrade sa kanila. There are 3 major rating agencies in the world. Only one. So, walang unanimity yan. Yung dalawa sinabi, hindi, AAA itong American ito. Itong isa. In the second place, mga kapuso, even if there was unanimity, hindi pa rin ako bibilib. Alam nyo bakit? Pag-downgrade? Of course. Itong 3 rating agencies na ito, bago nagkaroon tayo ng global financial crisis, AAA ang binibigay nila kung saan-saan mga korporasyon at bangko dyan. Yung Lehman Brothers na that collapse. Bumagsak, That man, ang rating sa kanila AAA. hindi naman AAA, ng Standard & Poor. In other words, it is these rating agencies that fooled the whole world. In other words, they did not do their job. They were the ones who should have told us na itong mga hindi. So, ngayon, bakit ko sila paniniwalaan? Ikatlo po, alam nyo, ang problema ng United States, hindi po yung fiscal, alam nyo ang fiscal deficit ng United States, 10%. Bakit hindi tayo natatakot? Because ang dali-dali niya, alam nyo kung bakit naging 10% yan? Iraq War, Afghanistan War, etc. Nung umalis si Bill Clinton, surplus ang United States. In other words, merong nangyayari sa United States at this is all political. Na, it has, may problema ang United States, but it has not, we should not get worried about it. At saka yan, Standard & Poor na yan, yung rating agency na yan, alam nyo, nagbigay sila. Baka Republicans yan. Mukha nga sa akin. Alam mo, I'm telling you mga kapuso, mabibilib ba kayo sa ganitong rating agency? Dinagkwan sila ng parang press release. Pinakita nila sa US Treasury. Hindi ba? Bago nila release, of course. Yung US Treasury, sinabi sa kanila, oy, mali ang inyong data. You are off by $2 trillion dun sa budget, inyong outlook. 2 trillion. Of course, that's $2,000 billion off. Akalain mo, tinuloy pa rin yung sinabi ko, ito pala politika at saka media, kasi ngayon, nasa media ngayon ang Standard & Poor. Yung si Chambers, alam mo kung sino sila, hindi sila marunong mag-budget analysis. Hindi po ako naniniwala dyan. Number 4, yung mga ekonomista na nakilala ko sa state, sinasabi nila, since when did this rating agencies do anything that was kasi nung dinowngrade nila ang Canada. Ibig sabihin wala ng kredibilidad, Maring Winnie. Wala. Pero kailangan ba nagre-rate ng ganyan? Ewan ko, well, of course, because parang survey yan. Parang survey yun, they study, etc., etc. Aling company. But until these rating agencies, kasi itong rating agencies, sino ang nagsusuporta sa kanila? Di mga kompanya rin. Yung mga kompanya yan, sinabi mo, yung Republicans, ako, ayan ang duda ko eh. But I will not say it in public sa atin-atin. No. Di ba, iniipit siya sa debt ceiling din eh. Iniipit ng Obama. That is the height of irresponsibility. Galit na ang mga Amerikano dun sa kanilang gobyerno. Hindi sa gobyerno, sa Kongreso. Because alam nyo, you know how this all started? Yung debt ceiling ng United States, ayaw i-lift ng Kongreso. Alam nyo mga kapuso, since 1962, that debt ceiling has been lifted 74 times. In other words,
It's a Dire-diretso normal siya. thing. It's a Oo. normal thing. Oo. Ngayon, talagang gusto ng mga Republicans na pahiyain Si si Obama. President, In Obama. others, they're willing to bring that country down. Galit na ngayon ang mga Amerikano sa mga hindi, sa Kongreso. Sa Kongreso Because, nila. nag-aaway sila, hindi nila iniisip ang bansa. Does that sound like us? Parang Pilipinas nga. Parang, tinintay ko nga parang Pilipinas. That sounds very much like us. And as a matter of fact, sa survey ngayon sa United States, do you know, 72% of the American people are very angry with the With US Congress. Congress. Yes. Because nakikita nila. So talagang magkakaroon ng fallout. Di ba ang Pilipinas, because of this. inire-rate din itong Oo. Itong Standard and Poor. Hindi ba si Noynoy, Oo. very proud siya Dahil na-upgrade tayo. Oo. ang United States, AAA, binabasa AA+, nagkakaroon ng katakot-takot ng, ano ang nangyayari ito? Mga kapuso, si Warren Buffett, who is the legendary greatest investor in the United States, says, gago ang Standard and Poor. And Paul Krugman ng Nobel laureate, sabi talaga ni Paul Krugman sa kanyang call, sino ba itong Standard and Poor? Yun na nga. Talaga naman. Na-politicize na. Tayo naman. Walang Kasi epekto sa atin yan. Wala. Diyos ko. As a matter of fact, nakikita nyo, Meron diba, dito. sinabi nila kasi, pag nangyari yan, tataas ang interest rate sa Naku. United States, bababa Baka may ang interest. mananamantala dito, Maring Winnie. Alam nyo nangyari, ang Standard and Poor, bumaba pa ang interest rate ng treasury bills. So don't, Huwag kayong mabahala. Baka may because they manamantala. create their own excitement and they panic. So let's not, makikita nyo, yung merkado bumagsak, yung merkado babalik uli yan. Let's not get Sa Pilipinas carried away. naman, ang poor standard na yan. Di ba? Di ba? Kaya dapat magsikap That's a tayo. good one, babe. That's a good Kompleto ko one. araw mo, ha? Okay. Maring Winnie, maraming salamat. Thank you. O, wag kayong mabahala, ha? Ayan, Don't, Amerika yan. don't. May sarili tayong ekonomiya. Politika yan. Matatag, ayan. Maraming salamat po at ngayon po, unang balita na. Ang mga unang balita sa umagang ito. Singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong Agosto, pero presyo ng gasolina, diesel at kerosene bumaba. Sa kanyang pag-uwi sa bansa, daring First Gentleman Mike Arroyo, binweltahan ng kanyang mga kritiko.